Hi guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong video ng unang-unang sabak ko o salag ko sa pagmamaneho. Yes po, isang linggo po ako lang tinuruan para mag-drive. Unang-unang upo ko at hawak ko sa manibela. So, syempre, halong kaba, halong di mo maintindihan, hindi mo ma-explain. Kasi ang iniisip mo kung kaya mo bang mag-drive or iniiwasan mo din kung Ang unang iniisip ko dyan guys, nung unang mag-drive ako is syempre yung mababangga ako o akong makakabangga. 2018 ako unang sumalang sa pag-drive guys. Isang linggo akong tinuruan ni Kuya Rolly sa Baywalk o sa mga dagat, gilid ng dagat na may mga plastadong daan. Then pagkatapos ng after 1 week, sinalang na po ako sa National Highway agad. Pero yung time na yon, hindi pa ako totally tinuruan paano mag-parking ng sasakyan ng parallel o yung mga pa-straight na parking. So, ayan, hindi pa talaga ako tinuruan nung time na yon. Tinuruan lang talaga niya ako kung paano mag-drive. Pero halos araw-araw o consistent kami nagmamaneho guys. Kaya komportable ako ngayon na mag-drive talaga. So, nakapag-drive din ako sa National Highway ng within parang 1 hour. Parang Lingayen to Dagupan, back and forth yun. So, 1 hour, so 2 hours back and forth. Tapos may sakay pa akong bata. Yung anak ko that time is 3 years old pa. Tapos si Kuya Rolly sa katabi ko ng driver seat. Tapos sa gate ko. Siyempre yung time na yan, noong 2018 na consistent ako nag-drive araw-araw. So, naibsan o nawala yung kaba ko sa pagmamaneho guys. So, nagamay ko din yung manibela ng aking sasakyan sa Pilipinas. Habang naghihintay po ako ng papuntang Canada niyan guys, 2018 to 2021, nakakapag-drive talaga ako guys ng walang kabado or may confidence ako nung time na yon. Although hindi pa ako nagda-drive talaga mag-isa niyan. Lagi ako may kasama kasi hindi pa ako kumpiyansa mag-drive mag-isa talaga. So noong 2021 ng July, dumating ako dito sa Canada. Pero hindi po ako agad nag-aral knowledge test or magkuha agad ng lisensya dito sa Canada guys. Kasi syempre, nung time na yon, international student pa ako, wala pa kami talagang sasakyan kasi talagang back to zero talaga kami dito noon. And then nung nakabuelo-buelo ng kahit konti, nakabili ako ng second hand na sasakyan na BMW na SUV. So doon na naman yung pagbalik kong pagmamaneho. Pero dito lang sa mga mountain, sa taas ng bundok guys ako pinag-drive ni Kuya. Kasi nung time na yun parang manumbalik na ulit yung kumpiyansa kong pagmamaneho at matanggal ulit yung confidence ko. So nung time na yun guys na nagmamaneho ako, pinagmamaneho ako ni Kuya, hindi ko naisipan talagang bakit ako hindi kumuha ng knowledge test, which is sa iba naman is madali. Pero hindi ko talaga sinapuso or hindi ko talaga kinarir na makapag knowledge test para makakuha ako ng learners na lisensya para makapag-drive ako at may kasama ako dito sa Canada guys. Pag kumuha ka ng lisensya mo, magna-knowledge test ka muna. Kung napasa mo yung knowledge test, tsaka ka bibigyan ng learners. So yung learners may mga restriction yun. So hindi ka pwedeng mag-drive na wala kang kasamang class 5. So after ng learners ng 1 year, pwede ka na mag-take ng road test para makakuha ka ng class 5 at para makapagmaneho ka ng mag-isa na wala kang kasamang class 5. Kapag dumating na yung 1 year ng learners ka at hindi ka pa nakapag-road test, so uulit ka na naman ng knowledge test. So ang knowledge test, exam po yun ng parang 15 items o 20 items. Parang dapat is 5 mistake ka kung hindi ako nagkakamali. Tapos after 1 year na naman yun. Para sa akin guys, hindi ang pagmamaneho ay hindi kompetensya. Hindi ka pwedeng makipagsabayan na siya ay naunang nag-drive na, ikaw ang unang matagal na nag-drive, bakit ikaw ay nahuli, hindi ka pa nakapag-drive. Hindi po yun importante guys, kasi ang pagmamaneho guys, ang importante ay may presence of mind ka, mayroon kang confidence sa sarili mo na ready ka na mag-drive. Ang pag-drive ay hindi po ito kompetensyahan na kung sinong mabilis tumakbo at sinong mabagal tumakbo. So, ang importante dyan kung alam mo na lahat ng
Kung alam mo na lahat yung traffic violation, kung ano yung mga restrictions sa pagdadrive, at paano yung mga parking, at paano yung mga hindi dapat at dapat mong gawin sa pagmamaneho. So yun yung importante ng kung ready ka na mag-drive. Pero sa akin ngayon guys, ang unang-unang gagawin ko, syempre mag-analysis muna ako. So kung napapansin nyo yan guys, sakay-sakay ko pa yung anak ko sa likod ng sasakyan. Yes, ganyan po ako kakumpiyansa mag-drive noon. Although kasama ko yung kapatid ko dyan sa harapan ng driver's seat. Kasi ayoko pa muna mag-drive mag-solo, lalong-lalo kasama ko yung anak ko. Kaya talaga nagpapasama talaga ako. Yung bird, yung manok iha. Ito naman yung time ng 2022 ng 2 taon na kami sa Canada. Tsaka ako nag-decide na magmaneho po ulit after nung pagmamaneho ko sa Pilipinas. And then after nyan guys, nahinto na po ako ang pagmamaneho. Nung pagkatapos ng 2022, ngayon lang po ako ng 2026 nagbalik magmaneho ulit. You said 1 minute. You said 1 minute. You said 1 minute. So itong 2026 guys, so nag-decide na rin ako ng magmaneho na ulit guys. Kasi syempre, ang tagal na rin panahon, tsaka ako hindi nagda-drive. Then ngayon ay 2 sasakyan kami. So this time naman siguro talaga, pipilitin ko na talaga or isiseryosohin ko na talaga yung pagre-review para makapasa pa ako na knowledge test. Kasi wala namang mawawala kung susubukan ko, susubukan ko mag-review at mag-take ng knowledge test. Kung makapasa man ako hindi, ay okay lang. So nasayang lang din yung $15 po natin. So, ang mawawala lang kung hindi pa talaga ako kumpiyansa or confidence sa pagmamaneho, maraming mawawala. Kasi ang iniisip ko palagi, yan din yung reason talaga kaya hindi ako makakapag-drive talaga. Kasi lagi kong iniisip, paano kung may dabangga man ako or kung may nakabangga sa akin. So, yun palagi ang iniisip ko. Or baka mas mauna pa akong maatake ng anxiety ko or ang hypertension ko kung dumating yung time na kinakabahan na naman ako. So, ang sabi nila, sa pagmamaneho, dapat 100% kang confidence para alam mo yung ginagawa mo at may presence of mind ka. Kasi kung nawala yung mga yan, kahit alam mong magmaneho, kahit alam mong humawak ng manibela, alam mong mag-brake, kung nawala ka sa konsentrasyon at na-mental block ka, tingin ka, left and right. makakadisgrasya ka talaga or madidisgrasya ka. Yes, para sa iba, madali lang mag-drive. Kung talaga alam mo talaga yung mga violation, yung mga traffic regulation, madali lang talaga mag-drive guys. Kasi kahit ako, 1 linggo lang naman akong tinuruan din sa Pilipinas. Pero nasa kumpiyansa talaga at confidence kung ready ka na talaga mag-drive. Hindi po nasusukat ang galing ng tao sa pagmamaneho guys. Sabi ko nga, hindi po to karerahan kung sino nanalo, kung sino mauna at kung sino natalo. Ang importante guys, ikaw mismo sa sarili mo mismo kung talagang confidence ka talaga mag-drive. Paano ka masasanay niyan? At dahil ngayon, this time, parang feeling ko ready na ako. So, igora na natin to guys. In God's will. So, maraming salamat po ulit guys sa mga nanonood. Bye!
Break. Naka-break na. Naka-break na ka. Ano ka pa nga? Tingin ka muna sa right and left. Naka-signal na nga ako. Wala. Oh. Hindi. Alam nga naman, sanayin mo yung sarili mo. Wala. Hindi pwede ganun. Dapat sanayin mo. Kung napapansin nyo guys, yung nagtuturo sa akin ay walang pong control. Sanayin mo yung Ibig ko sarili mo. sabihin guys, siya po yung nagtuturo sa akin kasi alam ko siya po yung knowledgeable o siya po yung mas maraming alam sa pagmamaneho o kumbaga mas marami siyang alam sa daan. Pero siya pa yung nauunang na-high blood sa akin. Paano kaya kami magkakasundo niyan at paano ko kaya tatagal na magpaturo sa kanya kung ganyan yung ano niya sa... Kayo din ba guys, ganyan din ba yung unang sala nyo dito sa Canada at Stop sign talaga. nagtuturo sa inyo ang iyong asawa, ganyan din ba yung natamasa nyo? May nakasulat na 4 ways, always, 3 ways. Kahit 5 balik. Dapat itaas ko muna. Anong itaas? Pwede mo mataas yan, no? Up and down yun dito sa gilid. ko maabot ngayon nandoon. Anong itaas ang ibig sabihin? Oh, Hindi na naman yung maitaas ko, kaya hindi ko maabot yung ano. sige, i-adjust mo hanggang sa komportable ka. Dito ka. Good side. Hindi pa kami nakakaumpisa yan guys, parang naaatake na sa puso yung nagtuturo sa akin guys. Kaya lang syempre, pinapasensyahan ko lang, hindi ko pinapatulan kasi gusto ko talaga matuto. Sa totoo lang talaga guys, gusto ko na rin tulungan talaga yung sarili ko na makapagmaneho na rin dito sa Canada. Kasi ang hirap at mahal ang magtaxi dito guys. Bawat sakay mo, syempre, para din sa Pilipinas siya, bawat sakay mo, may metro na agad yan. So, gusto ko rin makatipid, kaya gagawa na natin to guys. Dito ka. Ibalik mo, wag mo. Ikot mo nga dito. Ang business, dalawa. I-straight mo muna yung manubi. Hindi pupunta naman ako doon ay. Iliko mo ng right. Sabi ko kanina, yan. Yan. Ganyan. Ganyan yung ano mo para smooth. So ayan, napabilib ko din kahit paano tong nagtuturo sa akin guys. So maraming salamat po ulit guys sa nanood.